Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella, at ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi! Hi, Besh! Ayan, namiss kita. Parang di naman. Ay, di wag. Wait, Go. have you been on social media lately? Oo, as a chronically online Yes, person. you are. I Wow! know. Hindi! Parang bang... Kasi double check agad parang message ako. Except pag ano. Ay! Hindi pwede dito yan. Okay. Kagata. Pero, ewan ko, hindi ko alam algorithm ko lang. Pero Oo. parang ang dalas ko makakita ng post na galit sa mga doktor. Is it just me? Actually, mas marami na nga ngayon compared dati. Kasi dati naalala ko, parang yung online shaming sa doktor, very parang malaki na siyang thing. Ngayon kasi marami ng micro. Yeah, tsaka parang Shaming. dati, yung mga doctor shaming nga, alam mo yung specific na instance, alam mo yung specific na issue na pinag-uusapan. Oo. Kasi, Ngayon sabay-sabay na. yeah! Tapos iba-ibang tao, pwedeng same topic, ibang tao yung nag-post. Oo. Tapos iba-ibang konteksto, may med-cert or yung doktor mismo. Oo. Tapos alam mo, I understand that it comes with a lot of context and nuance and maaari talagang hindi maganda yung experience. Yan. Pero, alam mo yun, nakakasada sa doktor na, hala, kami na naman yung hate. Pero alam mo, feeling ko nga, papunta tayo dun sa, di ba sa US, very sila, heavy on litigation. Feeling ko, ewan ko, parang, Huwag ka naman magbilang anghel sana. parang may ganun kasi. Although, in a way, gets naman nga, sinasabi mo nga na may pinanggagalingan. And siguro, patients, including their including the parents of children, know their rights. So, parang ina-assert nila to a certain extent. Ano din, in an era of information overload, Oo. social media, artificial intelligence, Oo. parang ang dami ng sources na gagamitin na ito, sabi nung internet, ganito, or Oo. sabi nung source na to, ganito. Tapos, mas challenging na. I mean, mas challenging ng gawin yung trabaho. I-navigate, paano Yes. i-process yung information na binibigay sa ng patients, Yeah. ng parents. And admittedly, I don't have the right answers to it. Kaya kung magtatawag tayo ng Oo. tulong. May isang mic Ayan. doon. Oo, Pero ito, lilipat ito. ako doon mamaya Oo. pagpasok. So, today we'd like to shed more light on that because I'm sure we're not the only people who see these and experience these kinds of problems na mas mahirap na i-navigate yung mundo as a doctor. And yung guest natin ay specifically, kasi tayo ay IM. Yeah. Although meron din tayong experience no sa mga parents ng mga Yeah. patients natin no. Yeah, Pero yeah. mas less common. Oo. Specifically yung guest natin, since she's a pediatrician, Oo. mas meron silang experience dealing with parents, Oo. sometimes angry parents, or unsatisfied parents. Or some ganyan. demanding. Yes. So, I'm sure, again, this comes with a lot of context, pero we will find or we will encounter patients that are challenging to work with, and I guess it's good time as any to talk about it. Oo, hindi siya tinuturo no. Oo, walang ganun. And more of matututunan mo na lang yan as you go along, Actually. ganyan. Pero with the frequency that it's happening, feeling ko mas kailangan ng med students and trainees alike more Yes. guidance. But before that, we are Kwentong Callroom We're Podcast. best friends and doctors, and our goal is to Demystify and humanize medicine. So we've been here since 2022. Kung nandyan ka na ever since, salamat. Thank you for listening, subscribing, commenting, liking. Thank you for sharing to your friends, for talking about us, for inviting us to random events. May character. Uy, ano nangyari sa kanila? Kila JB at Ella. May character. Oh. Alam mo, natatawa pa daw dun sa mga di ba mag-asawa yung host ng Kwentong Callroom? Oo, may ganun talaga. I think kailangan natin maglagay ng pride flag dito. To signify na ano. Gusto ko palakin yung issue na yun, i-share ko ulit. Gatong ka din eh. Pero yun, if you've been with us for that long, and even if kakastart mo lang sa pakikinig sa amin, thank you, maraming salamat. Yes. At feeling ko, kaya mo kinlik tong episode na to, kasi curious ka, how to deal with parang these kinds of patients, ano yung tamang approach, or common ba to, or parang meron ka bang nagawang mali, kaya ganun yung nangyari. So, yun. Yeah. Pero meron din kaming episode na on pediatrics mismo. Yes. We've had Oo. episodes on that and other Oo, specialties. pero hindi lang napag-usapan specifically tong part na to, di ba? Yeah, and I think this topic cuts across specialties. naman. Agree, Yeah, agree. Whatever field you decide to pursue, or even if kahit na hindi ka mag-clinical meron at meron kang ma-encounter pa din. This is a life skill. Wow. Tama, no? So, tawagin na natin Yes. si guest. Okay, guest. Wow.
Lipat na ako. Yan. Pasok. Ayan. Hello! Hi, tao po. Welcome! So, sa mga taong threads, well, you may know her as Millennial Pedia. She's now a Gen Z. Yeah. She's now a Gen Z. Millennial. Oh! Sige, you introduce yourself. Lapit mo yung mic para marinig ka nila. Ayan. So, hi, I'm Doc Crystal. I'm Millennial Pedia. Wala pa yung Generation War nung ginawa ko yung Totoo, yung Handle. yung handle na yon Millennial Pedia. And yeah, so I've been a fan also of these two. So I love podcasts. So I always listen to podcasts. And yun, nakakatuwa, 'di ba? Merong other stuff na hindi lang yung mga learning, yung yun nga, 'di ba? How to humanize medicine. Oh, salamat. diba? We interact a lot on the online space. Yes. Kaya kami nagkakilala. Chronically online. Yeah, totoo. Yeah. So we're all chronically online and siya din nakikita niya yung mga post na, hala, ano nangyari bakit tayo na naman ang Tayo na topic. naman topic. Yeah. Trending, no? Parang nagpa-viral tayo. Rage bait talaga. Oo, no? oo, Talaga oo. magpa-viral. Pag doktor ang binash, Tapos ang dami ng pag nanganganak. gagatungan na. Yes. Ng mga kanya-kanya Correct, experience, correct. di ba? Oo. And people are, generally, kahit hindi doctors yung topic, people are so angry online na parang everyone has this pent-up anger. Diba? True. Kasi lagi ko in-imagine, kapag ganito pag medyo toxic yung environment, paano kung face-to-face natin to ginagawa? Sigawan lang lahat, di ba? Di ba? Parang isipin mo, bakit ganito? Oh, talaga? Anyway, before we go into that, alam mo naman na, because you listen to the pod, pero may rapid rounds. Sure. Ganyan. So, Nag-review siya. Nag-review ako. Okay, so akong tata, ikaw? Ako na. Sige, okay. So, ito na, para ka lang nag-ROS, ay yung mga pasyente. Ayan. ROS. Are you ready? Ready. Okay, ready, set, go. Neonate or adolescent? Neonate. Beach o bundok? Beach. Nanay o tatay? Nanay. Gusto ko tinapay. Ang luma nun. Nakaka-relate pa ba sa atin? Bunso o panganay? Sa panganay. Panganay. Comfort food? Oh, chips. Man, comfort Chips. to. Oo. In another life, ako ay blank. Ako ay artista. Joke lang. Pwede naman. Parang naalala ko, gusto ko ata mag-audition sa Little Miss Philippines nung bata. Ay, ako. bongga. That's a little big star. Pero hindi ako umabot doon sa audition eh. Least favorite chief complaint? Oh, shucks. Difficulty of breathing. Kasi parang, alam mo yung, ang dami mo ng pasyente, tapos difficulty of breathing yung chief complaint. Parang, ano nangyari? Parang hindi mo pwedeng hindi pansinin, no? Correct, oo. Yan. True love or thriving career? True love. Pwedeng both. Ah, totoo naman. Sunrise or sunset? Hindi ako morning person eh, so sunset. Agree. So evening. Mahal. Moon na pala. Moonlight. Mahal mo o mahal ka? Shucks, both na lang. Oh, ganda ka. Oo nga eh. Pag-ibo. Okay, ito. Hardest medical myth to debunk. Oh, shucks. Ito very recently siguro, big kiss. Ay, oo nga. Oo. Kasi ako ay tagatanggal ng big kiss every time. Very pedya, diba? Yan yung metformin nakakasira ng bato sa... Okay. Iced coffee or hot coffee? Iced coffee. Okay. Favorite pedia milestone? Oh, pag kakain na yung baby. Favorite ko yan. Ako pa yung excited. Can we talk about this? Ganyan. Mama, hindi pa siya makain? Kakanta o sasayaw? Kakanta. Usual source of medical information ng mga magulang? Oh, ngayon I think TikTok. No, yan ang wala akong TikTok. So parang, FOMO ako. Hindi ko alam yung sinasabi nila. Pero Ano yan, Nay? parang yun yung karamihan na naririnig ko. Okay. Ito. Nonchalant na tatay o over-involved na nanay? Ang hirap. Pero parang gusto ko yung nasa involve. Tama. Ano sa kausap mo, di ba? Oo, correct. Ito. Toxic na co-resident o toxic na magulang? Ay, hirap. Co-resident na. Ito. Second to the last. Describe your most difficult patient encounter in 3 words. To mention pa. Correct. Late. Yeah, alam na natin. Diyan pala mag-viral na. Late. Impatient. And thank you. Ay, 2 words yun. Pero thank you. Okay na. Okay, ito ang last na.
best compliment na you received from a parent? Oh. Ni-refer ko po kayo. Ah, Sa kamag-anak ko. Oo. Tsaka ano yun eh, Fairness. action-oriented. That's the I love you of Correct, diba? patience. Parang i-refer ko kayo. Thank you. Oo, diba? Or na-refer na, or kamag-anak ni ganyan. So, na-refer na talaga. Nasa iyo na. Oo. Katawa na nung trainee ako, parang, ba't i-refer pa to? Dati ayaw mo, ano ba to? Ni-refer na naman. Pero ngayon parang, sige, refer mo. Sige, okay lang, tignan ko. Diba? Dali lang pala kausap, pero totoo pala yun, no? Kala ko, magbabago isip ko, hindi pa. Correct. Oo. Okay, so thank you. Thank you. Ayan. Mukhang marami tayong pag-uusapan. Yes. So, this is actually a very broad topic. Kasi, at a time, niisip ko, isa-isahin ba namin yung issue? Like, med-cert, late yung doktor. And we've touched on these a bit in some episodes. Pero parang in general ngayon, nafe-feel ko ay angst yung meron sa online sphere. So, tell us, ano yung mga encounters mo with challenging patients, lalo na in pediatrics? So, in pediatrics, I think, kasi as a pediatrician, I think pediatrics saved me. Na, kasi ang taray ko kasi talaga dati. Nung nag-OB rotation ako, government hospital, talagang lumabas talaga yung monster in me. Doon mo talaga malalaman what specialty is right for you. Nung nag-pediatrics ako, I think, nung trainee ako, mas may taray pa ng konti. Pumapatol ka pa ng konti. Mga ganyan. Mga sa ER, may Ano tas intern clerk? Ganun? Ay. intern clerk up to residency. May mga ganyan pa ako na kapag may mataray na nanay, ako yung inaano or may sinusungitan na nurse, ako yung hinaharap. Ay. Kasi nga parang I can handle. Front-facing ka Oo, pala. front-facing. ganyan. Frontliner Oo, naman. front-facing frontliner. Nung naging consultant na, parang feel ko mas bumait ako. Comes with age. Kasi usually ang pedia talaga, ang babait talaga ng mga pedia in general. May stereotype, no? Totoo pala talaga. Na mas naging pasensyosa ka, na kahit ang daming tanong, parang mas, ewan ko, mas naging empath or ano. Kasi yun din yung gusto mong alagaan eh. Yung relationship mo, not just, syempre yung baby, mahirap naman yun, diba? So talagang sa family. Ano ba yun? Iyak ka na naman. Oo, yun na naman yan. Pero it's not just the mom. It's the dad, it's the yaya, it's the lolo, lola. So, ang dami mong papakitunguhan. Iba't ibang where they're coming from. Parang siguro, as the years go by, masasanay ka na, iba-iba yung temperament. So, parang ako, ito na yung type of parent na ganito. So, parang masasanay ka na, okay, this is how I will deal with it. Mga ganyan. So, ano yung mga, most common na nakikita mong mga source of angst nila or source of difficulty in handling with patients? Number 1 would be sa topic na God. late. Ay, okay. Late. Interesting because we get a lot of posing na tayo yung late, Yes, doctors oo, yung late. oo, late, doctors late. Pero minsan kasi, on the other hand, marami ding, especially for a starting doctor, ang dami ding no-show parents. Okay. Na, di ba, hindi naman natin din yun inaano sa world. Na, ano ba tong pasyente na to? Actually, Hindi totoo. Di ba? Parang mas Tiis lang mababash tayo. pa tayo, Oo, di ba? correct. Tiis lang tayo, di ba? Pero yun, late. Pero kasi, kapag kilala mo na, may rapport ka na talaga sa parents, alam na nila, ano si Doc kasi may emergency, kasi nag-catch siya ng baby, mga ganyan. So, may intindihan na niya. Pero for those na talagang mga bago lang, yung doctor shopping sometimes, sila yung mas irate talaga. Mas demanding sa time. Yung di nila alam yung sistema mo. Kasi like for me, ako may appointment scheduling ako, alam na nila yan. So, alam nila pang ilan sila sa pila. So, that's also one of the tips na parang mas less magagalit yung mga pasyente. If you have systems in place. Mga ganyan. Tapos, isa pa siguro, ang number, at least for pediatrics it's pag time na ng mga school clearance. Nagmamadali sila. Lalo na pag hindi mo sila regular patients. They expect na tapos yung mga anak pa nila na nalilate na magbigay ng na due na pala bukas. Yung parang kailangan mo ng art paper. Pero time 9 p.m. na. Kailangan mo bukas. Ganyan. Oslo, paper. Ganyan na ganyan. Parang ganun pala yung version. Pero ganun yung version ng parents, no? Ng parents na bukas na pala due. Tapos, parang they expect, if hindi mo sila regular patients, they expect na pagpasok mo, paglabas nila, Meron may na. clearance na. Ay, paano ba ang sa PD? Hindi siya
Hindi kasi we want to, kasi 'di ba, kung nakuha mo siya ng teenager, hindi mo alam the whole history. Paano ka, varsity pala or hindi pala, mag-collapse and bigla. So you have to be really thorough. So may mga test pa na kailangan or something? Yeah, so depende rin. Pwede kang mag-test, pwede kang yun nga, minsan we have to refer pa to another specialist. So mas mahaba yung process sa kanila. Oo. So, Yeah. doon sila nagagalit talaga kapag hindi pa pala, may extra bayad pala. Ay, mas mahal pa pala. Tsaka hindi, ganun kasi kahit hindi sa pedia parang may expectation sila na magpapa-med cert. Meaning, as in, haharap ka lang sa doktor for a few minutes, as yung ending nito ay may med cert ka. As in, expectation nila yun. So, kunwari, ako, may makakatch ako na, parang kailangan nating i-work up for something. Yung kanyan. Oo. Tapos, ano naman kasi, it's not because ayoko silang, yun ha, hindi naman siya ayoko kayo i-clear. Or parang di naman sa pineperahan kayo. May ganun kasing concept, misconception eh. Kasi parang, hindi naman siya tipong makakadagdag sa akin kapag mas marami kang sakit. Ako nga, gusto ko matapos na to para maka-move on na din ako sa buhay. Pero kasi kunwari, alam mo yung feeling na may nahuli ka na kasi, may nakita ka na, tapos di mo papansinin. Parang, ano na yun, parang mas mali yun on your part na, parang kunwari, in my field, nakita ko na mataas yung sugars, wala akong ginawa, parang hindi ka matatahimik nun eh. Exactly. Diba? Lalo pa ganyan, ang clearance kasi hindi lang siya basta piece of paper. We have an episode din on this. Pero parang basically, hindi siya tipong, pirma lang namin yung binayaran. Naka-vouch na kinlear mo talaga siya. Ibig sabihin, sa technical perspective mo, okay siya. Sa kanila, di ba? Sa school, sa mga sports, sa may field trip clearance ba? Sometimes. Oh, di ba? May ganun OJT minsan. kapag medyo mas pa-college, pa-teenager na. Alam mo, minsan, meron akong baliktad naman. Parang, di ba, usually, na pwedeng mag-intrams, ganyan. Dati may nagpa-clear sa akin na wag daw siyang payagan. Kasi ayaw niyang mag-intrams. Ay, meron akong gano'n yung, ganyan. yung parang, ibigay yung na may sakit ka, para ka mag-swimming. Oo, ganyan. Sa bata, ayaw mag-PE. May asthma ka, di ba? Sige na. Oo. Ano pa yung mga ganyan mo? Mga... Siguro, isa pa is, ang mga anti-vaxxers. Ay, oh my God. How do you handle Marami that? ba? Di ko Marami ba talaga sa alam. Pilipinas? Actually, dumadami. Probably because of social media. Okay. Kasi yung mga naririnig nila, Dengvax issues pa yan. Doon nag-start Ang talaga. dami Oo talaga. nga. I guess even before, pero talagang yun talaga eh. Plus social media. Ayan talaga. Forever problem talaga namin yan. And now, di ba, sa ibang bansa, di ba, ang daming mga issues na ganyan. It's still up to the parents. Parent autonomy pa rin siya. Okay. Patient autonomy pa rin siya in the end. Pero you have to lay it out, everything pa din, to them. And hindi lang yan kasi I'm in private practice. So minsan, it's not just the vaccine, to get the vaccine, but also the price of the vaccine. Pero in private practice, we also have to show to them ano yung mga public services. So, sige, punta ka na ng health center. Tutulungan mo din sila pagka ganun. So, usually yan yung mga hindi na babalik sa'yo kasi mahal daw yung bakuna or what, or mahal yung services mo. So, usually yun yung biglang gino-ghost ka. Ang hirap, no? Kasi you would think enough na, okay, ito po yung recommended vaccine. Pero parang, kailangan din pala alam natin yung sistema, where to go. And minsan, dun sila na-frustrate kasi ang gulo-gulo, kung saan pupunta, ganyan. I mean, again, naintindihan ko naman na kaya nagagalit yung iba at kaya rin sila na-frustrate. Kasi may pinanggagalingan tong frustrations, fears, ganyan. But at the same time, minsan kasi wala na sa lugar. Parang, kasalanan ko pa rin ba to? Ganyan. As in, so, I'm sure it's all the more frustrating kapag, do you get a lot of, lalo sa pedya, mga text in the middle of the night, o kaya mga ganyan? Pero, kasi I've put out systems also in place. Okay. So, usually I post about this na para mag-put some boundaries. Okay. Ang ano lang talaga din sa pedya, ang tricky dyan is yung competence mo na may measure kung nagre-reply ka lang. Oo, no. May ganun Sa eh. pedya, gano'n. Bibigyan mo talaga yung private number mo. Oo. So, pag di ka nagbibigay, ibig sabihin, Parang KPI siya. Oo, correct. Oo, Totoo na ba? parang ano siya na kapag hindi, ay parang baka ayoko. Pero that's also okay on my part kasi yung expectation niya sa akin na At least na-set mo. na-set na, Oo. iba talaga. So, before I do that, na kuwari kakilala na ganyan, magte-text sa akin. Pero minsan, it will take you like 3 hours just for a diarrhea episode na pwedeng gamitan ng 10 minutes lang if it's a proper consult. So, parang after doon talaga, okay, no more. okay. Patient safety issue din siya eh. Na Oo. parang, di ba? Tapos, sino nga ulit yung pasyenteng to? Hindi mo na alam, di ba? Unknown number, ganyan.
babalikan mo pa, yung pala may problem. So parang, at least my patients know, they can always text me, but I don't in a platform, in an EMR platform. But I don't always reply real time. Okay. Kasi makikita naman nila yan, pag kuwari, sa pila, ang daming tao, hindi ako pa makaka-reply right away. Oo. May nakita akong ganung post parang naghahanap siya ng doktor, tapos gusto niya yung mabilis mag-reply. Ay, nakita ko. Oo, yung parang, Physically. ganun yung criteria niya. Yung Diba? kailangan daw mag-reply kahit midnight. Oo. Na para bang nabili niya na yung doktor para mag-reply. Oo. Kasi, alam mo yun, sa lawyers kasi, dahil may mga kilala kong lawyer, bawat interaction mo with the lawyer may bayad. Pero Correct. sa atin, dapat libre lang. Di ba nga, ang dami nag-hate na kapag nagpa-med-cert, may additional bayad, parang, sorry, kailangan kumita. That's part of, syempre, honoring our, service din, our craft din, diba? Kasi we're professionals pa rin. Pero yun nga, yung part talaga na yun sa pedya, maraming pedya, I'm sure. And I don't, hindi ko kayo ika-cancel for doing that. Kasi that's your own practice. Yeah. Yun yung system niya. Correct. kumbaga. Pero, magulang ko nga, friends ko nga, di ko ma-replyan on time. Jowa pa. pero I can imagine kung bakit ganun yun ba. Kasi pag anak mo na, feeling ko iba rin kasi yung panic kumpara kapag sarili mo lang. Or baka nagka-experience yung ginag-ghost natin, nag-gaslight natin sarili natin na baka yung taong yun naka-experience siya na hindi na-replyan tapos may lumala, ganyan. I mean, tinitirain naman kaintindihin pero try nyo kaming intindihin, di ba? Mahirap din kasi for first-time parents. Gets Yes. yun. Na parang everything's an urgent matter. Oo. So parang meron akong disclaimer sa EMR na if I don't reply and you think it's urgent, you go to the ER. emergency Yes. room. Oo. Ano naman yan, parang for any case, if it's really urgent, kahit pa gaano ako kabilis mag-reply, hindi matatalo yung actually nakita sa ER na address agad sa ER. But at the same time, kawawa, naman yan, isa pang topic yan, yung lahat na lang dinadala sa ER, ganyan. Yes, so yun din naman. So parang baka yung mga ER, kayo ng padala, diba? Pasyente na naman yung ganyan. Kaya kapag Sundays, holidays, ayan, since walang clinic, mostly, children's party yan. Oo. Not in a good way. Kasi yung ER, children's party talaga sobrang daming pasyente. And I'm sure kahit sa rin, diba? Sa adult din, sobrang daming pasyente pag holiday or weekend. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Tsaka ano pa ba yan? Yung mga, ang namin din yung parang, nagagalit sila pag iba yung nakita nila online sa sinabi ng doktor. Tapos parang, ganun din parang may expectation sila na pupunta ako sa doktor kasi gusto ko, yung nagdidikta ng ibireseta. Alam mo yung, Dok, bigyan mo ako ng ganito. Kasi sa antibiotic na. Ayan. Yan. So, konting ubo sipon, antibiotic na. Ay, oh my God, sa Mercury, nakapila ko sa Mercury, bibili ako ng gamot. Tapos parang sa likod ko, alam mo yung mga tao sa Mercury na, ma'am, bili kayo nitong supplement, ganyan-ganyan. Tapos ang sagot talaga nung nasa likod ko, ay, nako, hindi yan gagana. Dapat talaga mag-antibiotics. Parang ako, what? Excuse me? Hair flip. What? Ano yan? Diba? Ano yan? Again, hindi naman kasi lahat aware kung ano yung indication for antibiotics, ganyan. Tapos, ito ang problem yung nanay ko mismo Tapos siya talaga magsasabi na, ay, resetahan mo na ako ng antibiotic kasi may ubo na ako. Mami. Go. Tsaka may favorite Nanay silang mo yan. antibiotic diba? Oo, ito gumana yung Go-to azithromycin. antibiotic. Correct, oo. Pero I'm sure kayo lalo parang ganyan na iba-iba pa yan. Kasi tayo ubosipon, ganyan. What if yung mga diarrhea, ganyan. Tapos constipation, yung mga kinakabag na bata, ganyan. Tsaka ang pinakamahirap yung pag wala kang gagawin. Oo, Yung mga supportive management. Paano yun yung tinatanggap ng parents? Ang hirap i-explain nun. Nilalagay ko sa reseta, sleep early. Ay, Oh, Ganyan. ganda. Kasi part siya ng Oo. diba? Kasi pag may sakit ka, alam ko namang, diba, gigising ka pa ng Totoo. papapasukin mo pa ba yung anak mo, diba? Papasok ka pa ba? Kaya, yun din, kaya din ako pedye kasi hindi masama sa loob ko mag-med-cert. Kasi may sakit oo. Tsaka, the med-cert is really for the parents. Parents, para yes, maka-off sila sa Yes. Oo. Totoo naman. ganun pala Tsaka yun. sa school ay... Yung anak lang, anak, kaya mo na yan. Anak, sleep early Exam ka ulit, mag-exam ka pa. Pasok lang ako, anak. Tsaka ngayon, yung mga bata, gustong pumasok.
Ayaw nila nag-absent. Oo. Kasi parang magka-catch up din ata sila. Siguro, or baka ewan ko, Baka brain mas conscious ba? Baka Or- mas toxic kapag nag-absent. Oo, Ewan ko. I guess. So, Oo. maraming makeup, ganyan. Oo. Parang ako, yes, mag-absent ako. Di ba nung bata tayo? Oo. Ako kahit, yes, fever. Nalignat ako. Hindi pa ba 38? Diba? So, ikaw, how do you handle this? Oo Like, nga. paano ka, given na mas pasensyosa ka na ngayon, paano mo yung nangyari? How do you do that? Parang ano yan eh, first, take a deep breath. Okay. Kasi minsan talaga, alam mo yun, sobrang pangit na ng buong araw mo. May toxic kang patient sa hospital, may personal issues ka. Tapos, meron yun sa isang sitcom eh, parang may, anong tawag doon, may chain of anger. Yung nagalit siya sa isang person, tapos umikot na lahat. Napunta sa boss, napunta sa ano. Sometimes it also happens. So, ang one thing na makokontrol mo muna, sarili mo eh. Diba? So, ikaw muna. Kasi yung pasyente, galit yan eh. Galit yan. na siya. Nag-intay yan eh. Nag-intay yan. May sakit yung anak niya, may sakit yung magulang niya or whatever. Ang tagal din, ang hirap din naman talaga mag-intay. Sa totoo Totoo. lang, 'di ba? Kung ikaw naging patient din or companion. And maghintay na may sakit. Yes. Hirap Na siya nakaupo lang. Oo. Iba yun, iba Oo, yun. Na wala ka ring magawa. Parang Correct. gusto rin nila may control eh. Oo. Kaya sila So, galit. yun nga, magtataas boses nila kasi they want to earn their control first. Yes. Oo. Yung mga the rest of the things that we talk about online, yung mga late yung doktor kasi ang daming iniikutan, ganyan. Systemic issues na yan, ang hirap niyang, Yes. ang hirap na niyang isolusyonan for that moment. Yes. So, one thing that you can control is yourself first. So, take a deep breath, inhale. Meron ako dyan, parang siguro 2 weeks ago, Dok, ang tagal-tagal naman, kanina pa ako, ganyan. So, parang ako, di ba po, merong appointment system? Ayun ba? Matanay pa ba? Matanay pa ba yung sagot? Ang Diba kung may galing. appointment, alam naman niya kasi regular, follow-up siya eh. Oo. Oh, hindi siya nag-ganon. Sinasabi ko sa it's an incentive for them. If naka-appointment ka, mauuna ka sa pila. Diba? Hindi So, hindi siya walk-in. No? So, ang kailangan kong i-deal at for that moment are the walk-in patients na matagal na naghihintay, magagalit talaga. So, kaya yung appointment, kailangan mas mabilis. So, oo nga po, Dok, hindi ako nakapagpa-appointment. Diba? Oy, sino Yan. kasalanan? Biglang ganun. Sa mga ganyang naiinip na patient, ito kasi, ano ang tamang approach? Or anong ginagawa mo? Like, binibilisan mo na lang ba para matapos? hirap, Or, parang yung iba kasi gusto nila, pag tiningnan mo sila, at least yung medyo bigyan mo na ng oras o Yes. panahon, ganyan. Syempre, Ikaw, anong mas ginagawa Ang hirap. Ang hirap kasi minsan like, 'di ba, pedia from all ages. Minsan biglang may papasok, ubusipon, tapos biglang mental health problem. Hindi mo siya maiwan eh. Ang Pwedeng hirap mabilis talaga. yun, eh. Hindi pwedeng heads pa lang, ang tagal Hindi na. pwede supportive management. Supportive man, Sleep early. sleep early. Diba? Ang hirap. Pero parang hindi mo rin siya, hindi ko rin kaya na, sige, okay lang yan. Oo. Kahit pa, ang ano niya ay Kaya madali, ganyan. newborn versus adolescent. Correct. Newborn to. Ang hirap. Adolescent. Kaya ako na-realize, kaya pala may specialty na adolescent Oo, medicine. Oo Kasi nga. ang hirap talaga. Ang hirap nila. Tsaka iba issues talaga. And feeling din, kasi they also feel that they're not being listened to. Yes, oo. So, pag mga ganon, kailangan talagang bibigyan mo pa rin ng oras. Pero, para makikita naman nila na lahat naman sila, hindi mabilisan. So, kung galit sila papasok, since bibigyan mo sila ng oras, you'll listen to them. Hopefully, madidissipate na yung anger by the end of the consult. O, kasi nga, binigyan kita ng oras eh. Ito na yung time mo. Kaya nga ganun naisip ko, parang sige, kung late man ako or kung naghintay man sila, at least, ma-feel nila na sulit yung pagpunta. Kasi kung ikaw na yung pasyente, ang tagal mo naghintay, tapos parang 5 minutes ka lang. Correct. Ginanon ka lang ng Oo. step. Or hindi ka pa na-step. Ay, oo nga. Diba? Yun yung nila eh. Kaya kahit kung ear pain. Kailangan na step. Oo, sige, step na lang natin. Kasi feel nila eh na, okay, ginamot ako. 200 pesos na. 200 pesos. 100. O kapag mag-ano ka pa, stress. O, 50 pesos yun. Minsan ko, parang sabi niya, yung best doctors daw, ito ay impression na lang niya, ay yung mga na-PE siya, na-feel kasi niyang, Pero grabe no, tinignan talaga siya. may mga hindi talaga nagpipiin ng kahit Ibig saglit. sabihin nga, oo. Paano hindi? O kasi sabi niya, mas gusto ko tong doktor kasi may recommend ako, mas gusto ko tong recommend mo kasi na PE niya ako. Parang, yung iba ba? Hindi. Hindi history yung PE. Saka majority, di ba, history, kuha mo na dapat yung diagnosis. So, minsan talaga, it's a simple, of touch na, okay,
Pero gets ko yung mga kunwari follow-up na. So, kunwari ako, CBT Yun. monitoring na. Oo. Gets ko Mabilis na yun. Yes. Talaga pagka ganun. Pag nalilate ako, or kapag matagal talaga sa nag-i-in time, kahit on time ako, I always start with, thank you po for waiting. Ay. Ganda. Oo. Thank Very you for call waiting. center. Oo, diba? For waiting. Thank you for waiting kahit parang, tagal ko na dito, 10 araw na ako Thank you dito. for your understanding. Yes! O, pag last na sila, parang, uy, thank you for waiting. Last but not the least. Mga ganyan. Oh, Without further ado. naging hosting na. Nag-ano naman, nagtaasan na ng boses sa clinic. And ano ginagawa mo pag ganun? Pag ganon, I follow this influencer, I forgot his name pero parang lawyer siya na nagbibigay ng tips on how to manage mga conflicts. May sinabi siya na isa na, wag mong sabayan yung volume. So, kung nagagalit siya, galit ka rin pero kailangan bababaan mo ng konti yung decibel. Okay. Bababaan mong konti. Tapos, eventually, bababa din. Oo. Ang ganang bubulungan. ASMR na. Sorry ka. Pasensya na kayo. Tapos may isa na ako nakita na sa theater, parang you can apply it, yung guess and improv. Aagrihan mo na lang siya. Yes, naghintay po kayong matagal and we can accommodate you now. Ganyan. Ang So, galing. yes and... Paano pag example, parang, Dok, di ako naniniwala sa bakuna. Okay po. Okay po. What made you think na what made you believe? Saan yung nyo? Meron akong isang mom din na parang ready na siya na ayaw niya magpabakuna. Okay. Pero parang pumunta siya to open the dialogue. So parang... It's a good thing. Diba? Na ikaw, Doc, ano sa tingin mo? Yung mga ganyang nasa fence pa, na parang ano pa sila, yan yung pwede mong matawid eh. Oo. Pero yung parang dumating na sa'yo na parang sarado na. Ay, ang hirap. Minsan parang lost battle na siya. Correct. So, nilalagay ko siya sa notes ko. Sa parang anti-vaxxer. Sorry. Pero syempre, parang alam ko, parang hindi ko na ipupush lagi yung diba? Kasi yung default natin. Negative vaccine. Negative vaccine sila. No vaccine since ganyan. Ay, mga ano na yon. Mga Wink, notes, wink. notes. Oo. Na parang, you know na how to deal with the parents, with the family, pagka gano'n. Kawawa yung bata, no? Yeah, kawawa talaga. And sana yun yung, at least for those parents who still prefer not to have vaccines, isipin nyo na lang, hindi naman siya para sa inyo, para siya sa bata kasi talaga. Totoo. Pero alam mo, inisip din naman nila yan, I think. Naniniwala akong walang magulang na, Sige, ang iisip diba? nila yung mga Yun harmful talaga yun. effects na allegedly nasa vaccines. Yes. So parang, you're on the same side. Actually. Diba? Pero magkaiba lang ng execution. Yes. Na pareho kayong na ang gusto nyo is the safety of the child. On that note, how do you guide parents and patients on proper information or kapag encounter sila sa TikTok, ganyan? So, pag gano'n, TikTok, you have to, kahit parents natin, di ba? Oo. Kung saan Totoo. nakukuha yung di ba? Mami, ano na naman yan? Oo, correct. AI yan, mga ganyan. Parang sasalitang kung ano. Correct, di ba? So, you have to let them know kung ano yung websites they can go to, and sino yung mga doctor. Kasi dami na ring doctors, di ba, on social media. Yes, yes. And I think that's why it's important for us to stay on social media. True, also. true. Kasi Oo. nandun na yung wala rin mga pamphlet, mga IEC pamphlet, wala rin mga ganun probably sa ibang parts ng country yung ganun pa din. Pero di ba, nasa social media talaga Yeah. ang labanan ngayon. No? Maybe some in one app more than the other. True. Diba? Pero, yun, kailangan i-direct mo lang sila. And let them know na it's okay to ask questions. Yeah. Kasi minsan parang, ano ba sinabi nito, Doc? Tapos, wag mo lang sabihin na, hindi, bawal yan. Hindi, ba't ka na siya nakikinig? Mas ano sila dyan, mas averse sila pag ganyan yung sagot mo na yung magagalit ka, oo, na Google ka na naman ng Google. oo, na parang ba't yun ako natikikinig? Sila ba yung doktor? Ganyan. ganyan. Parang pansin ko, mas hostile na sila sa'yo after nyan. So, parang isang kong ginagawa ay wini-recognize, wina-validate ko na at least nagtatanong sila. Yes. Dapat talaga Mag-theater tayo. Para take away. Oh, promise. Kasi nakakatulong talaga siya. Ano siya, exercise in empathy. Kasi, again, tama ka naman. Talagang lahat lang tayo ay taas sa emosyon. Tapos pag may nadadala, doon na nagkakainitan ng ulo, ganyan. Ano ang mo? Sige, for the young Yes, for the younger doctors, those in training, or even those na nag-struggle pa din dealing with situations like this. Anong ma-advise mo? Final words. Final words. Siguro parang remember pa din, ang hirap no, remember pa din why you're doing it.
Why are you doing it? Kasi kasi napapangunahan ng everything else eh. Parang I posted about this before na hindi lahat ng pasyente ganito sa online. May mga pasyente na sobrang grateful. May mga totoo. pasyente na kung saan lupalop pa sila ng Pilipinas galing, tapos ikaw pa rin yung pupuntahan nila. Mas lang talaga, no? Yung mga maiingay. Maiingay lang talaga. Ano din may negative bias kasi. Rage baiting nga. Rage baiting talaga. Na parang kapag ganun yung post, yun yung magkaka-traffic eh. Wala namang magpo-post na, or very few. Pero may nakikita din ako na, very thankful sa mga doktor. pero may ganun na rin na parang I see a lot of posts na ganito, but my doctor is ganyan. Na parang, Di ba, pag when you ask recommendations online, may mga nagsasabi naman eh. Sa Reddit. Oo, totoo. Yun talaga yung infinite truth of the universe. Mga reviews, punta ka sa Reddit. Pero at least nga, I think it really has to come back sana na we're all on the same team. Lahat tayo, gusto namin gumaling kayo. Gusto nyo gumaling. I mean, again, ang toxic na kasi ng online world ngayon. And pag finifeed pa natin, parang lalo tayong magkakaroon ng hostility. I hate that na parang nag-widen yung gap between the doctors and the patients, di ba? Hopefully, we can break the cycle. Yeah, true. And let them, parang sige mag-question ka. So, yung mga regular patients ko, meron na yung notepad. Totoo! Marami pa akong tanong. Ito pa yung mga tanong ko. Na-encourage mo sila talaga na Kasi maglista, kung saan nila kunin yung... Tama, di ba? Yung iba talaga sinilista nila, parang, sige, next month follow up. In the intervening weeks, may listahan na siya. Very magulang sa anak, no? Na instead na magtago ka, open up ka na lang sa akin. True. Ganda. Yeah. Nabalik mo sa Gandang analogy. Oo. Asa magulang? Sa parents. At least nga, open yung communication lines. And kung talagang hindi nag-agree, like in some cases, wala, at least nasabi mo yung piece mo. Oo. Tsaka if man-notice mo, if mga regular patients talaga, pati life decisions nila, minsan, kailangan alam mo, alam ng doktor na Kahit parang, college course, ganyan. ganyan, minsan college Talaga? course, Oo. minsan like Anong step? magbabakasyon, dok, pwede bang ganito? Saan magbabakasyon? Kasi ito yung health problem, di ba? So, parang kasama ka sa, yung buhay nila pa din. Yes. Oo. So, di ba, iba pa rin yung trust talaga. True. And it takes time. Siguro yun, lalo for younger doctors, hindi talaga siya instant. Lagi talaga may friction with some people. And hindi lang naman siya sa doctor-patient relationship we won't get along with everyone talaga, di ba? Agree. Pero, wala ganun talaga. We're different people. We have to learn how to meet people where they are. Ganda. So, dahil marami ka pang mga fountains of wisdom sa inyong online sphere, invite mo naman sila to follow you. Yeah. Nagbabawas nga tayo ng pa rin hindi ko masyado nakita. Ay, okay. Unfollow her. Joke. Wag. No, hindi, kasi gusto ko na medyo na-abandon ko din kasi yung social media. But, if you want to follow me, I'm Millennialpedia, LLN. Pati spelling Yun pala natin, yun. di ba, maano? Yun pala yun. Millennial. Ano ba spelling? Gen Z. Yes, please follow her. She has really nice content. Doon lang kami nakakilala, promise, Oo, di ba? correct. Thank you for being on our Thank pod. you. I Yeah. enjoyed We it. had so much fun. And I'm sure ang dami pang pwedeng pag-usapan. But we hope the listeners got like a bird's eye view na it happens, but there are ways to address it. And chooser battles na lang talaga minsan, di ba? Tsaka mag-offline na muna tayo. Ayan. Pagod na Agree. tayo sa live. Totoo. Grabe yung mental As someone energy. from someone currently online. And chronically stressed rin. Yun yung advice namin. Mag-offline na tayo. After, wag na muna ngayon. Ay, oo Pakinggan nga. naman to. Tapusin niyo naman to. Pakinggan to and then yan, offline. Follow si Millennial Pedros. Okay na. Okay. So, if you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates for Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, Threads, X, and TikTok. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, where you can join us at iba pang mga ka-callroom. So each week we release episodes every Monday, 5 p.m. Ulit, Monday, 5 p.m. Monday, 5 p.m. At kung gusto nyo makichika with your questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa callroom. It's a Google form. You can submit your questions to us. Kung may ganito kayong mga concerns, problems, specific questions, please just find the link on our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Thank you so Thank you much! again. It was so nice so to meet much. you in person. Oo nga. Yeah. Please join us for the outro. With that, I'm Ella. And I'm JB. I'm Doc Crystal. And this is
Gabi, Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.